not just about the ocean, about the sea, about the water. It's about the life of the Filipinos, di ba? Chinador, pwede na, Chinador. Oh, Chinador Pulong. Chinador Pulong, ha? Ang masasabi ko lang sa iyo, the West Philippine issue or the West Philippine Sea issue transcends beyond politics. You are a Filipino, I'm a Filipino. Pagdating sa usapin ng korupsyon, may iba-iba tayong paninindigan patungkol dyan. Pero dapat dito, iisa lang ang boses natin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Kayo, ang boses nyo, yung talagang pumapanig, di ba? You are siding with China when it comes to this issue. Kitang-kita na lang, sa taas na tatay mo pa lang di ba? Maging probinsya tayo ng China, di ba? Sino ba nagsabi niyan? Tatay mo. Sino ba ang nangako, di ba? Sino ba ang nangako bago manalo na magpupunta sa China, itatanim ang watawat ng Pilipinas, sasakay sa jet ski. Sa West Philippine Sea. Itatanim niya nga doon sa airport, di ba? Ng China. Sa artificial may airport na naman yun. Itatanim niya daw doon, itatanim niya doon sa artificial island, di ba? Pero hindi niya ginawa. And on top of that, nung nanalo na, sinabi niya pa na mga mangmang lang daw yung mga oto-oto, di ba? So, yun yung sasabihin mo sa akin, sasabihin mo sa diversion. Hindi yung diversion kasi nagpapatuloy pa rin naman ang investigasyon Tinutumbok pa rin naman yung mga dapat tumbukin, pero ang pagkakaiba lang kasi, nasanay po kayo sa extrajudicial processes. Si Pangulong Bongbong Marcos kasi, ibang ang kanyang gusto mangyari dito. Dapat kahit sino pa yan, kaalyado o kalaban man sa politika, dapat may due process. Kaya masanay ka na. Congressman Pulong Duterte, masanay ka na ito may due process to. Hindi to katulad ng fast track na ginagawa nyo, pero yung mga mahihirap lang naman, ang mga nangamatay nung panahon ng kampanya ng droga. Kaya hindi to diversionary tactic. Ito ay problema ng bawat Pilipino. Sasabihin mo sa akin, baka problema lang to ng mga politiko, problema ng mga kakampings, problema ng mga loyalista. Nagkakamali ka. Ang ating mga mangingisda, ang iba dyan, taga-suporta nyo rin. Diba? Pero namomroblema sila sa kanilang kakainin. Dahil ang West Philippine Sea, karugtong yan ang buhay ng mga Pilipino. It's not just about the ocean, about the sea, about the water. It's about the life of the Filipinos, diba? Tayo rin mismo, diba? Tayo, kumakain tayo ng isda. Kung ang West Philippine Sea makukuha na niya ng isda, alam naman natin na bababa ang presyo ng ating mga isda. Malampaya East 1, natuklasan dyan na maaring magbigay ng kuryente taon-taon sa 5 milyong kabayan. Senator Marcoleta, dapat nga sinusuportahan mo ito para kahit papano matupad mo yung sinasabi mo patungkol sa kuryente, di ba? Pero taliwas ang iyong ginagawa Kaya ako ay nagugulan sa inyo. Ganyan ba talaga kayo mga Duterte? Empty promises lang yung mga pangako nyo sa kampanya? Hindi to diversionary tactics. Uulitin ko lang sa iyo. Congressman Pulong Duterte. Karapatan natin ang nasasagasaan sa usaping ito. Kaya tungkulin mo bilang isang Pilipino, tunay na Pilipino, yes, di ba? Kailangan talakayin din to. Hindi naman namin sinasabi na wag na natin bantayan ang korupsyon. Dapat bantayan natin. Pero itong ginagawa nyo, korupsyon din ito na may tuturing. Dapat pala, sorry. Dapat pala, may sabi ni Trillanes, habulin pa rin niya yung 51 billion ni Pulong. Oo naman, dapat talagang habulin yan, di ba? Walang diversion kaya habulin yan, Huwag ka mag-alala. Titingnan natin kung ano mangyayari dyan, di ba? Itong problema sa China, hindi lang naman to sa Pilipinas nangyayari. Sa buong mundo Kung titingnan nyo, maski yung huli na lang sa Venezuela, di ba? Yung sa Africa, sa Europe, sa iba't ibang parte ng mundo, nagtatalo yung yung China, maraming mga sinusuhulan na mga politiko para makuha yung gusto nila sa bansa na yon, para makontrol nila yung resources ng bansang yon, yung boto ng bansang yon sa United Nations, yung sa trade, yung sa lahat, para makontrolado nila. Ginagawa po nila yan sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. At yung Pilipinas po, ganun din, hindi po naiiba. Ang nangyayari lang ngayon, mas nagiging klaro na kung sino yung mga pro-China. Maganda lang po, iparamdam natin sa kanila na maaring hindi namin kayo mahuli kaagad, pero ma-obvious namin kapag kayo ay masyado ng pro-China. Kaya nandito kami para iparinig sa inyo na hindi yan okay para sa mga ordinaryong Pilipino. Kasamang Tairo, magsasalita ka ba? Halika. Halika. Si kasamang Takiro, May mensahe siya sa mga senador. Baba ka na Hindi, nahirapan ako tumayo. Hindi, ano na ako. Kasi may ano ako So ngayon, so dito tayo sa Senado, at ngayon nakita naman natin mga kabataan yung mga oralista. At may mga tinanong tayo kanina, alam nila na ba't sila nandito? Hindi tulad ng pag nagrarally yung iba, di ba, na hindi nila alam. Sila alam talaga nila at may programa pa. So nakita din natin yung galit ng mga nagrarally kanina, especially sa mga
hindi kumundina no sa ambassador ng China. Especially kay Marcoleta, ito nakadaming extra kay Marcoleta kanina, no. So yung sinasabi natin dito, no, alam ni Marcoleta na ano yung tama't mali Alam niya yan kasi ano siya abogado yan Pero ang nakapagtaka dito, ba't yung alam niyang tama, ba't niya minamali? O for example, sinabi niya nga, di ba, binawi niya rin ngayong kay IJ daw, hindi parte ng EEZ. Oo nga naman, tama nga naman yun. Yun nga lang, magkaiba yung batas ng lupa sa lupa tsaka dagat, magkaiba yan. Para isang example nito, di ba yung pinag-usapan namin Stephen, example, yung Hawaii. O yung Hawaii, iwalay siya sa EEZ ng Amerika. Pero territory pa rin ng Amerika yung Hawaii, ganun din sa Kalayaan. Hindi kasama sa EEZ natin yung Kalayaan, pero occupied natin yan since 1978. Alam ni Marcoleta yan, kaya kami nagtataka kami kung ano bang pabor ang binigay ng China. Especially nakita natin siya na kasama siya ng China ambassador na nakipagkamayan pa, nakipagpicturan pa. So, marami sila. Actually, yung pinakamalupit talaga dito, si Marcoleta, pangalawa si Cayetano ata, no? Si Cayetano, si Aimee, si Robin Padilla. Ayan yung maiingay talaga At syempre, yung pinakamalupit din na sinabi ni Robin Padilla, bakit daw di raw natin i-water cannon din yung China? Ay di nagkagera. Bobo nga ng mga to. Actually, maraming nabudol sa kanya nung kumanta ng Wonderful Tonight. Binoto ng karamihan. Pero tama si Stephen kanina sa 2028. Tama no? Doon matatapos yung term niya. Sinasabi niya lang yan na hindi siya tatakbo. Nakatikim na ng kapangyarihan niya, malabong bitawan niya yan. So, pinagmamalaki niyang siya yung number 1. Silang dalawa ni Bongo, di ba? Wala, di na number 1 yan. Ganyan siya katanga. Di ba? Si Robin talaga, so yan, si Cayetano, magaling din man din lang si Cayetano. Di ba? So kasi parang ang pangit sa ginawa nila, parang dinowngrade nila yung yung UNCLOS Napaka-basic naman Nanalo tayo sa kaso, meron tayong teritoryo na nakuha, at meron din tayong teritoryo hindi nakuha. Hindi lahat nakuha natin. So ibig sabihin, meron talaga at recognition ng buong mundo. Ano bang gusto nila palabasin? Tama yung 9-dash line. Yung 10-dash line, tama ba yun? Na 12 nautical miles lang sa Palawan. Sa China na yun? Ganun ba yung gusto nila palabasin? So, ayun lang. Ay masabi ko. So, sabi ko nga kanina sa vlog ko andito ako para murahin si Marcoleta, pero unethical naman kung mumurahin natin, pero tangina niya talaga. Ito po, bilang pangwakas ang pinakamahalagang aral po dito, kung bakit nandito po kami, ay para i-expose po natin kung sino po talaga yung mga... Saan ka ba? Talisod. Talisod ka ba? Talisod. Ay, ano? Ano? Ang pinakamahalaga po na mensahe na nais ko iparating, lalo na sa ating mga kabataan na makakapanood nitong aking interview po, ay sa 2028 po, sinasabi nila na majority ng mga botante ay kabataan. Sinabi nga ni Rizal na ang pag-asa ng bayan ay nasa mga kabataan. Hanggang ngayon po, yan ay makatotohanan. Dahil palagi naman pong ganun Kung ano ang mga pagkukulang, ang hindi magagawa ng kasulukuyang henerasyon, ay iaatang natin yan sa mga susunod na henerasyon. Para sa akin po, ito na ang pagkakataon ninyo na simula ng pagbabago sa ating bayan. Huwag nyo na pong iboto yung mga senador, kongresista, tumatakbong presidente, vice-presidente, na sa palagay nyo ay tutulong sa naratibo ng China. Ito po, mas masahol po ito sa korupsyon. Yung mga DDS, sinasabi nila, itong WPS issue is just a smoke screen to the corruption issues. Hindi po. Parte rin po ito ng korupsyon. Dahil kinokorrupt nyo ang utak ng ating mga kababayan. Na ang isang bagay na atin na ay hindi pa sa atin. Yan po ang matinding korupsyon. Dahil yan po, magpapasalin-salin pa yan sa iba't ibang henerasyon. Ang problema ng korupsyon, kahit sino mo po, nandyan na yan Nandyan na yan. Pero ito, pag nakuha pa ang ating mga pag-aari, saan magsisimula? Sa tubig. Paano kung makuha nila ang tubig? Paano kung nakuha nila yung pangkabuhay ng ating mga isda? Paano kung susunod, hangarin naman nila, kunin yung lupa? Yung mga magsasaka naman natin ang kanilang aabusuhin, di ba? Paano kung lahat na lang aabusuhin? Paano kung manalo ang kanilang naratibo? Paano kung ang bansa natin, mapasa kanila na? Papayag ba kayo na maging sino na lang tayo? Tayo'y namulat, nabuhay at mamamatay bilang Pilipino. Yun lamang po, mga kababayan.